Ganda ng bulaklak. Medyo mahangin ng konti. Ganda ng halaman na ito. Ganda. So baba tayo dito sa hagdanan, guys. Ayan, ganda. Ang init. Nasa 33 degrees Celsius tayo ngayon. Actual temperature. So punta tayo dun, guys, sa kabila. Tingnan natin. Daming mga gandang sasakyan, oh. Restaurant dito eh. Kumakain yung mga tao. So ayan, dito pataas, so cute. So banda doon cute din. So grabe, guys, ang init. Wow. Ay, tingnan mo yung ano, guns, ano ba tawag dito? Pato. Laki. Lapitan natin. Lapitan natin yung pato. Laki-laki. Lapitan natin kasi nanghahabol yan, di ba? Nanghahabol. Grabe, guys, ang init, oh. Ito yung ating suot ngayong araw na to. Kasi dahil sa sobrang init. So, ayan. Laki. Laki. Sarap niya. Nasa 4 na kilo ito, oh. Laki. Tingin siya, haba ng liig, oh. Cute, cute. So, ang cute. Salamat kasi busy ka at ikaw ay nagpapakitang gila sa aking munting vlog. So, yan, guys, ang tubig medyo kumunti siya kasi halos 2 buwan nang hindi umuulan. So, ayun, kaya grabe. Ako'y busog talaga. Kakakain lang din namin kasi ng tanghalian. Pero ang sarap kasi mangin-hangin. Tapos naglalakad-lakad tayo dito. Ayan. Siyempre, 'di ba, kasama yung vlog natin. And then, ayan, 'di ba? So beautiful. Ganda, guys. Kaya kung halimbawa ang good reminder ko lang at good advice sa inyong mga Pilipino at Pilipina na gustong makarating ng abroad. Ito lang yung good advice ko sa inyo at kailangan ano din kayo. Maniwala din kayo sa sarili ninyo at sa sarili ninyong kakayahan. Na kayang-kaya ninyong mag-abroad. Basta ito lang palagi nyong tatandaan. Kasi lahat ng mga nakakatanda sa inyo, lahat yan is puro magagandang advice lang para sa inyong mas madaling umunlad na buhay.
Unang-una, kapag kayo ay nasa abroad, ito lang yung magiging payo ko sa inyo. Lakasan ninyong loob nyo. Kahit na kayo'y umiyak, hayaan yung umiyak kayo 5 minutes, 6, 7 minutes. Basta after ng iyak ninyo, trabaho na agad, action na kaagad. Huwag kayong matulog lang tas iyak kayo ng iyak kasi mas lalo kayong kakainin ng lungkot kung iiyak lang kayo tas kain tulog. So, yun yung magpapa-down pa sa inyo. So, kailangan iyak na may kasamang action. Yan na guys, lucky bambus. Oh my goodness, lucky bambus yan guys, Wow. So, ang ganda, 'di ba? Ang cute-cute dito. Kumbaga, mayroon na sila ditong tubigan, fish pond, tapos may restaurant na. So, maraming taong pumupunta. Kumbaga, hindi naman sobrang dami, pero hindi sila lugi. Kumbaga, masabi ko na hindi sila lugi. May oras na sobrang daming tao, tapos may oras naman na pakunti-kunti lang. Kasi ang weather dito is apat ang klase ng weather nila dito. Kumbaga, springtime, summer, taglagas, winter, so yun. Kami ay nasa Austria, Europe. At sa mga hindi nakakaalam, hindi ang Australia at saka Austria magkaiba po. Kasi ang Australia malapit sa Pilipinas, ibang continent naman yun. Tapos yung Austria, Europe, nasa Europe. Austria. Kasi karamihan pag naririnig nila Austria, Australia ang sinusulat nila magkaiba po yun. Ang Austria ay nasa Europe. Ang Australia na may L is malapit sa atin sa Pilipinas. So, yun lang ang payo ko sa inyo guys, sa lahat ng mga Pilipino at mga Pilipina. Tsaka ang payo ko sa inyo is, mas maganda kung mag-abroad kayo, bago kayo mag-abroad, dapat na kayo sa atin, sanay na kayo sa atin sa hirap. Ibig sabihin, marunong kayong mananim, marunong kayong maghugas ng plato, marunong kayong magluto, marunong kayong pumunta sa bundok, sa ilog, sa lawa, sa dagat, marunong kayong magbike, basta hindi naman kailangan araw-araw. Basta kahit sabihin na lang natin na every other, sa tuwing pangatlong araw na yan, sa tatlong araw na yan, halimbawa isang araw, ginagawa nyo normal lang. Pangalawang araw, normal lang din. Pero sa pangatlong araw na yan, dapat meron kayong ginagawang kakaiba. Yung kakaiba is ibig sabihin, naiiba doon sa ginagawa nyo araw. Hindi pangkaraniwan na araw-araw nyo ginagawa. Kundi, dapat nag-a-adventure kayo ng ibang bagay. Halimbawa, meron kayong kaibigan, mahilig mangisda. Sumama kayo para meron kayong matutunan. Kung meron kayong kaibigan na marunong mahilig magbike, sumama kayo. Kasi may matutunan kayong iba doon. Ngayon, kung may kaibigan din kayo marunong mahilig mag farm, sumama kayo. Kasi alam nyo guys, lahat ng nakikilala nyong tao, marami kayong natutunan. May mga ibang bagay kayong natutunan. So, yun yung advice ko sa mga Pilipino. Kasi ako, noong maliit kasi ako, kahit saan sumasama ako, buti na lang nanay at tatay ko, hindi rin sila pinapayagan din nila ako. Pero siyempre may oras na pinapalo din ako dahil sinasabi nila saan ako galing, no? Talagang pinapalo din ako. Pero sa pagkakatanda ko, marami akong mga kaibigan at mga kakilala na sinasamahan ko. Mga between 10 to 17 years old na ako nung time na yun. So, marami akong mga bagay na natutunan kahit papano. Natuto ako makisama, natuto ako magtiis kung nagugutom. Ayan, siyempre minsan may mga time naman na wala namang may pagkain palagi So, kung walang pagkain, di tiis kami. Walang almusal, ganun lang. Grabe ang laki ng kahoy guys. Yun. Ano nila ito, parang remembrance kasi ayan ganda Tapos ang ganda ng bubong, parang kugon lang sa atin sa Pilipinas. Ayan kugon talaga Ganda, lapitan natin. Ayun ganda, di ba? Kugon Cute ng babae, ganda-ganda cute sexy. Ganun talaga pag bata pa. Talagang may mga blessed na tao talaga na sobrang binigay sa kanila ni Lord. Maganda na ang mukha, maganda pa ang katawan.
Pero ang importante lang guys is kahit anong itsura natin, kahit anong ganda natin, kahit anong pangit natin, ang mahalaga pa rin is nagsisikap tayo sa buhay. Mapakain natin yung sarili natin. Na hindi tayo umaasa sa kahit kanino, kahit kamag-anak, kahit kapatid, kahit kaibigan. Basta importante meron tayong sarili. Kasi doon tayo nire-respeto ng lahat ng kamag-anak natin at kakilala. Kung nagsisikap tayo sa sarili natin na napapakain natin yung sarili natin at nagbabayad tayo ng sarili nating upa. Or mas maganda syempre kung nakakabili tayo ng sarili nating bahay. So yun, kailangan lang kasi talaga yung pakikisama kahit saan tayo. Yung pakikisama na may sarili ding, na may ginagawa ka din. Halimbawa, tumutulong ka sa lahat. As in lahat-lahat tumutulong ka. Halimbawa, marunong ka mag-drive, marunong ka maglaba, marunong ka magluto, marunong ka maghugas ng plato, lahat. As in, hindi yan araw-araw guys. Pag ginawa ninyo yan, 2 times a week, ay sigurado ng uunlad at uunlad ang buhay ninyo. Yan o, Lucky Bamboos. Ang ganda. Wow. Yung dalawa, naghihintay na sa akin. Oh. Natatagalan na sila sa akin. Ganda dito guys. Oh, diba? Ganda. Fresh. Ich hab schon gesehen. Ja, was habt ihr? So, na-stress na tong mga to. Grabe. Hindi ka man lang maka-vlog-vlog eh. Ja, und warum stehst du da? Da ist Ding Schatten. Schatten. Ja, wo ist dein Auto? Nimm das Auto. Ja, nimm das Auto. Nimm das Auto, ich bleibe hier. Ja, nimm das Auto. Ja, nimm das Auto. Nimm das Auto. Du nicht saufen, wenn du so bist. Ja, deine, ja. So yun lang ang payo ko sa inyo guys na mga kabataan at sa mga magulang naman na may, kung alam niyo yung gusto ninyong ang anak ninyo na mag-abroad is suportahan din ninyo na kailangan ang mga anak ninyo is double sa sipag. Masipag, wise, mautak at hindi nagpapatalo sa iyak-iyak at siyempre hindi nagpapatalo sa mga chismis-chismis, hindi nagpapatalo sa lungkot. Kung halimbawa, kasi sa abroad, madalas nag-iisa kayo. So, kailangan, pag nag-iisa kasi, karamihan kasi sa abroad, bakit nag-iisa kayo palagi? Kasi ang mga tao dito, puro may sari-sariling pamilya, may sariling buhay, may sariling kanya-kanyang pinagkakabisihan sa buhay. So, hindi natin palaging matutukan yung mga kababayan natin at mga kamag-anak natin sa abroad kasi lahat yan may kanya-kanyang trabaho at pagsisikap. So, kaya yun ang gusto kong sabihin sa inyo ng in advance na kasi karamihan sa iba, ay kung sino pa yung kababayan mo, yun pa yung magpapa-ano sa'yo, magpapa-down. Hindi guys, sa totoo lang. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin pag nasa abroad ka na, pag may Pilipino ka ng kakilala is yun na ay pwede na ninyong utangan, pwede na ninyong tirahan ng libre. Siyempre hindi, di ba? Kumaga parang sa atin din sa Pilipinas. Di ba? Hindi naman pwedeng puro libre na lang kasi di ba? Kung gagawin mo yun, eh di wala na magsisipag kundi puro asa na lang, di ba? So kailangan pag binigyan ka ng advice, kahit sino mang mga kaibigan mo sa abroad or kakilala, kailangan may kasamang gawa pa rin yun. Gawa, sipag, tiyaga, pakikisama at dasal syempre. Di ba? Ganun talaga eh. So hindi natin pwedeng sabihin, ay kung sino pa kababayan mo, yun pa mag-down sa inyo. O totoo, merong ganun talaga. So meron talagang ganun mga Pilipino, eh hindi ako magbibigay ng advice dyan kasi ako pa yung sisihin yan pagdating ng araw. Kaya kung ako, pwede kayong humingi ng advice, pwede kayong humingi ng magandang tip kung anong pwedeng magandang gawin. Pero kailangan kayo rin mismo nagbabiyahe, kayo mismo gumagastos ng pamasahe, kayo mismo nagpapagod. Ibig sabihin, kayo yung pupunta dun sa kaibigan nyo, hindi yung kaibigan nyo pa yung pupunta sa inyo or gagastos pa ng pamasahe at saka gasolina. Siyempre hindi, di ba? Kasi meron kasi ako mga ilan na ganyan na pagkaibigan, gusto nila, ikaw pa pupunta sa kanila. Siyempre natural ang oras mo, di ba? Pamasahe mo, gasolina mo.
So kung sino yung nangangailangan, ikaw yung gumastos. 'Di ba? Ganun talaga eh. Kung sino yung may kailangan, siya ang gumastos ng oras at pera dahil kahit ako din naman, wala naman halos, Diyos ko, sino bang nalibre sa buong buhay ko? Meron, may nanlibre din naman. Pero, yun naman ay binalikan ko sila ng utang na loob. So, yun lang guys, ang magiging good advice ko sa inyo na kung gusto nyo talaga mag-abroad is kayo mismo mag-effort. Kayo tumawag, kayo gumawa ng paraan para alam nyo na, makaalis at makahingi ng tulong. Yun lang guys. Maraming salamat. God bless.